And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright! Magandang tanghali po sa inyo lahat. Muli, bumabalik at sumasahing papawid ang ating programang The Baptist Lunch. At ngayon po, kami po ay muling bumabati po sa inyo ng magandang tanghali at magandang tanghalian. Ano? And maganda ho ang panahon ngayon, bagamat mainit, pero talagang pinakamainit pa yung balatektakan po natin dito. Ano? Yun ang pinakamaganda. Kaya sige po tayo, tuloy-tuloy po tayo. And kayo po ang aming pinaglilingkuran, mga kapatid. Naririto kami para dalhin ang inyong pamilya sa next level ng inyong pagsasama. Alright? Kaya sabi ko po natin, lagi po natin sinasabi mga kapatid, na kapag ka ang mag-asawa ay masaya, ang pamilya ay masaya. Alright? Kaya salamat sa patuloy po natin pagsubaybay. At maagang naririto, nakikita ko ngayon dito mga kapatid, si Pastor Louie at si Pastor Baya, si Pastor Rick Belmonte. Nakikita ko po rito. No? At salamat sa Panginoon. At in fact, aabangan po natin lahat ito mga kapatid, sapagkat a few weeks from now ay talagang atin na pong ilulunsad ang isa sa mga ministry ng buong kabuuan ng mga Baptist churches mga kapatid, ang ministry ng Save Our Family Ministry. No? Abangan niyo po yan. At sapagkat po ito ay damdamin ng buong Baptist churches. No? Yung mga may gusto sa atin. Yun ang ibig sabihin mga kapatid. No? But ako'y naniniwala na tayo po'y pagpapalain. At sa araw na ito ay may maganda po tayong usapin mga kapatid. No? Ito ay kailangan po natin. Ito ang sinasabi ko po sa inyo. Saving our family is saving our country. A God-centered church is a family-centered church. And a family-centered church is a country or a God-centered country. Yan, okay. Nabubuyoy talaga maaga-maaga, no? Pag may mga nakikita talaga ako, mga buyoy na rin ako eh. But anyways, so alam ko mga kapatid, tayo po ay masaya ngayon, ano? Good morning po dyan. Good afternoon na pala, bati ni Doc Emily. Doc Emily, birthday po ngayon, Doc Lani. Yan. At magandang tanghali rin, Aba Haris from Bacolod. Boy, meron tayo nag-watch kayo from Bacolod. At si Mark Ilutin. Di ba sa ibang bansa to? Si Mark? Hindi. Dito lang yan. Dito siya. Alright. Magandang umaga sa iyo, Mark. Okay? And sa lahat po ng mga nandito, mga kapatid. Sa lahat ng mga nandito. Magandang umaga, Lors Tihada. Yeah, magandang umaga dyan sa Taiwan po, mga kapatid. Okay? Good morning at Ruby, magandang umaga. Sa lahat ng ngayon na nandiyan, napakarami na po ito para balita. Tipirin lang po natin ang oras natin. Basta good morning sa inyo lahat. No? Mahal ko po kayo lahat. Okay? Alright, bigyan natin ng pagkataon ng atin pong mga co-host dito na bumati po sa atin. Narito po ang ating Vaticanong co-host ng The Baptist na nagpapahayag ng kanyang damdamin bilang isang asawa sa kanyang asawa. Noel Gumabay. Muli sa bawat isa sa atin at salamat sa Panginoon na tayo ay nagsama-sama muli upang lalo pa natin ayusin ang ating pamilya at higit sa lahat yung makapaglingkod tayo sa ating Panginoon. Binabati ko ang mga kagrupo ko sa West Bank saka sa Pasay West. Magandang tanghali sa inyo. Alright. Dalawang area ito, kapatid. Pati South. Or East, North, West. Lahat na. Tama na. Alright. Magandang tanghali si Joy Obihas at Galasakeos and si Juliet Intico ay sabi niya rito, watching from Cavite. Cavite. Sa Cavite. Yeah, Cavite. Yeah. Yan ang sabi niya eh. Joyce, Ma'am Joyce Alvarez, kumusta po kayo? Magandang tanghali po.
Alright, and kay Jennifer Kamaling Gutierrez, magandang tanghali. At ang ating masugid na taga-subaybay, si Rashibet Conte. Wow. Alright, Brother Rudy. Magandang tanghali po sa ating lahat, sa mga taga-subaybay po ng programang The Baptist Lunch, at magandang tanghali din sa Makati West family. Please tune in lamang tayo, at sapagkat meron po tayong magandang talakayan ngayon, and I hope na may mga aral ulit tayo na matatanggap sa tanghaling ito. Thank you and good afternoon. Sister Edna, magandang tanghali po. Sister Edna Tadio at Mikmik, magandang tanghali dyan sa Kabangkalan. Sa lahat ng taga-Kabangkalan, magandang tanghali po. Oh, Brother Rick, kasusulpot lang ni Brother Rick. Magandang tanghali sa iyo, Brother Rick Garino. Alright, John Hill is on the air. Magandang tanghali po muli sa ating lahat. Once again, welcome back po sa ating program The Baptist Lunch, and this will all help us. South Border family, magandang tanghali sa inyo. Enjoy your lunch with the husbands, with the fathers of every families, at inaanyayahan ko po lahat ng tatay, lahat ng mga asawang lalaki, manood po tayo at magpakalalaki tayo sa ating matututunan mula sa programa ito. God bless you all. Enjoy the program. Keep tuning in. Alright, dali-dalian nyo kasi nagpapabilisan tayo rito. Kaya bilisan nyo na ipasa kagad ang link natin, mga kapatid. Ipasa kagad. Alright, let's go and let's roll it. Let's hit the road now. Alright, Brother Rudy Daip ay siya po ang ating pong taga-salaysay sa umagang ito ng mga talakayan na patungkol sa keeping your wife for life is the key to a happy family life. Okay? Amen. Alright, now atin pong tinatalakay ngayon, mga kapatid, ang pag-restore ng broken relationship. Alright? Tandaan niyo po yung formula po natin. What you set in your mind sets your heart. And what you set in your heart sets your affection. What sets your affection sets your life. Okay? Huwag natin kakalimutan po yan. Let's keep tuning. Alright, Brother Rudy is on the air. Magandang tanghali pong muli, at maraming salamat pong muli sa pagkakataon na tayo po ay muling magkasama-sama sa ganito pong programa. Una po, nais ko lamang pong ibalik ang ating napag-usapan last week. Tayo po ay nag-usap patungkol po sa pag-restore ng ating pamilya. Subalit, naroon po yung ginawa na natin ang lahat, inayos na natin ang lahat, at sabi nga, lahat ay ginampanan mo na, nasabi mo na, inayos mo na, subalit humantong pa rin tayo sa sinasabing hindi na talaga naayos. Wala na talaga Wala pag-asa. na. Parang nawala ng pag-asa. Wala no? na. Oy, Kaya naroon nakakalungkot na yun. nandun na tayo sa kalagayan na ano na ang gagawin natin kung nasa sitwasyon tayong hindi na naayos ang dapat ayusin. Bunga, mga kapatid, ng mga bagay na nangyari ang mga bagay na yan dahilan sa hindi na nai-apply o nagkulang ang bawat isa sa paggamit ng ating mga natutunan patungkol sa salita ng Diyos. Yan po ang malungkot na pangyayari. Pero ang pinakamaganda, kung sakasakali man, mga kapatid, na ang bagay ay hindi na naayos, dadako na po tayo sa tinatawag na settlement. Dadako po tayo sa settlement. Kung ang isang relasyon ay hindi na po naayos. So, ang sabi po dito sa Biblia, sa Romans chapter 12 in verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Yun. Ito po yung pinakamaganda doon. Kung sakali man na humantong na po na ang mag-asawa ay hindi na po naayos ang kanilang pagsasama, kailangan po nating isettle ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng pagsasaayos pa rin sa bagay sa ikabubuti. Okay? Kailangan nating i-overcome ang evil with good. Hindi tayo dapat magpa-overcome sa evil ng masama, kundi i-overcome pa rin natin ang pangyayari sa isang magandang bagay. Okay? So, sa anong paraan natin ma-overcome itong mga bagay na ito with good?
So, una, i-admit natin sa ating sarili na sadyang tayo ay nagkulang. Okay? Hindi na kailangan pang magsisihan, Yun. hindi na kailangan pang magturuan, kundi ang sarili mo na ang iyong kausapin, i-admit mo sa iyong sarili na mismo ikaw ay may pagkukulang. Yeah. Andoon na yung sinaalang-alang na natin yung membro ng pamilya. Subalit, emosyon pa rin ang nanaig at humantong sa isang hindi magandang arrangement kung saan yung relasyon ay hindi na na-restore. So, pinakamagandang gawin, i-admit natin una ang ating sarili. I-admit na natin na nagkulang tayo. And then, higit sa lahat, yung pagpapatawad sa isa't isa. Amen. Forgiveness. Forgiveness. Yan ang pinakamahalaga. Forgiveness. Hindi Okay. na natin kailangan pang magsalita o magsabi ng anumang mga bagay na masasama kontra sa ating minamahal o kontra sa ating asawa. Yeah. Sapagkat remember na ang ating asawa, kung hindi man nadugtungan o kung hindi man naayos ang relasyon, hindi mo kailangan saktan ang damdamin niya para maging solusyon sa bagay na ito. Kundi ang dapat mong gawin, magpatawad ka, patawarin mo siya, humingi ka rin ng tawad sa Panginoon, at tandaan mo, may mga anak ka. Yun ang mahigit. Yun ang masakit kasi doon eh. Kapag ka nakasakit na, sasaktan pa. Yeah. Yan ang That's mabigat right. doon. Lagi kong naaalala na hindi na kailangan pagsaktan pa ang ating asawa o ang ating mahal. Sapagkat tandaan natin, ito ay ina ng ating mga anak. Yun. Hindi mo na kailangan kalkalin pa yung mga negatibong bagay na nagawa niya. Tingnan mo na lang kung saan ka nagkulang. Yun. Huwag ka nang manisi. Pairalin mo yung salitang pagpapatawad. Yun. Alam nyo, mga kapatid, kapag ang isang bagay ginawa mo na ang lahat, pero hindi mo na, sabi nga, lumapit ka na sa Panginoon, ginamit mo ang salita ng Diyos, pero nangyayari ang mga bagay na yan kapag ang isa ay hindi okay sa'yo, pero sa kanya hindi okay. Yeah. Kaya nagkakaroon ng diferensya Yeah. at hindi nagkakasundo. That's right. So, para maiwasan na yan, kung hindi na maiiwasan ang bagay na yan, well, i-admit mo sa sarili mo na nagkulang ka. Yeah. Huwag mo nang sisihin sino man. Isipin mo na lang yung masettle ito at patawarin mo ang iyong mahal sa buhay. Oh. Yeah. Papasok dyan yung panalangin. Yeah. At saka, Brother Rudy, yung laging ipinapangaral ng ating mahal na pastor sa pulpito na kapag isa lang ang galit, walang gulo. Yun. Yes. Yun ang maganda. Napakahalaga na minsan, kasi alam naman natin na may trouble sa loob ng tahanan natin. So, bilang isang leader ng tahanan, ano ba ang goal natin? Of course, pag alam niyo naman, ako, ang babae, likas sa ata na masyadong talking mouth yan. Di ba? Madaldal. Madaldal. Pag may ano. At Pag may saka, Matayas diferensya. pa naman ang bibig. konting diferensya. At saka, yun na nga, yung nagiging hysterical na yan. It's mga because kapatid. you have to understand, ang babae is emotional. Yeah. I mean, I should say, emotional than men. Yeah. Dapat ganun, di ba? At most of the time, ganun sila. Pero, wag naman sana mo baliktad. Yeah. Alright, but anyways, kaya sinasabi nating madaldal because of that. Ano sila talagang mas open sila kaysa lalaki. Yes, sir. Di That's ba? right. That's right. At, Okay. at saka, makikita mo, at minsan kasi sa buhay natin bilang mag-asawa, napakadali lang sabihin na magbigayan magpatawaran Yeah, yeah. Di ba? Pero ang pinakamahirap sa atin, yung i-apply natin yung sinasabi mong forgiveness. Yes. Na kung minsan kung hindi talaga sa biyaya ng banal na espiritu, na hindi natin kayang kontrolin yung ating sarili, ay baka maismas pa natin yung ating mga mahal sa buhay And that is reality. Kaya nga,
nakikita mo na talagang yung asawang lalaki, sinuntok yung asawang babae. Bakit? Hindi nakapagpigil sa kanya sarili. Yeah. So, Bakit? ang ibig sabihin lang nun, mas emotional siya at ang problema nito, siya yung lalaki at siya dapat yung matibay pero hindi niya kayang kontrolin yung kanyang emotion. Yun. Yeah. Oo, sir. So it's the outburst ng emotion eh. Kaya nananakit ang lalaki. Which is nagpapatunay yon ng kanyang hindi magaling siya, nagpapalabas siya ng lakas niya bilang lalaki, pero hindi siya nagpapakita ng kalakasan niya bilang isang lalaki. Yeah. Naipapakita niyo yung lakas ng muscle, pero hindi na ipapakita yung lakas ng spirit. Yeah. That's right. That's it. Kaya lalo na pag sinabi mo na tama na yan, tumigil ka na. At minsan, kita mo, tuloy-tuloy pa rin talaga eh, no? Kaya napakahalaga talaga yung magpa-control tayo sa banal na espiritu. That's right. No? At katulad gaya sinabi mo, Sir Rudy, na kinakailangan talaga na bago tayo humantong, kung nasa kalagayan na talaga ng may masamang kalagayan na ng ating marriage, ay talagang i-apply talaga natin yung salita ng Diyos. Yeah, that's yung right. forgiveness. That's right. Yeah. Yung forgiveness na sinasabi mo. Kaya nga sabi rito ng Bible, Brother Rudy, sa Ephesians chapter 4, verse 31, sabi na, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Yun, tama And yun. be ye kind one to another, That's right. tender-hearted, forgiving one another, Yun. Yes. even as God, for Christ's sake, had forgiven you. Yeah. Kasi, napansin nyo, na sa talatang yan nag-i-exist ang dalawang mahalaga. Alright? Dalawa yan. Anger and kindness. Kasi, yung ibig sabihin, sa sinabi ni Paul na yan, pag nag-exist yung isa, dapat mag-exist yung isa. Kasi, so, kaya nga sa Bible, sinasabi naman, huwag natin palulubugan. Yung galit, huwag na, talagang, pwede ka magalit na hindi ka magkakasala eh. Yeah. Yeah. Kasi, sabi ko nga, ang yung argument, pagka inilagay natin yan sa tamang lugar, hindi ho yan magiging mapanganib eh. Hindi ho yan magiging sanhi or ugat ng hindi pagkakasundo eh. Anumang argumento, anumang usapan, dalhin natin sa tamang pamamaraan. You see, sabi ko sa inyo, kinakailangan pag meron kayong dapat pag-usapan o hindi pagkakaunawaan, mag-usap. Alright? Mag-usap. At pag mag-uusap, ilagay sa tamang sitwasyon. Maupo, hindi yung naglalakad-lakad, hindi ka makikipag-usap na nakatalikod, kundi mas maganda magkaharap. You see, nagkakakitaan tayo ng eye to eye. You see, mapapansin mo kasi dyan, kung sino talaga yung grabe, no? Yung broken-hearted, may kita mo na hindi makatingin. Yeah. Hindi makatingin yan. Pero pagka medyo tinignan naman, nung medyo nakakaunawa at malakas, pag tiningin mo yun, sabi mo sa kanya, tumingin ka sa akin. At pagka tumingin sa iyo, sabay kindat, tapos na ang lahat. Kapag ka parehas galit, ay talagang wala nang mangyayari. Nagsisimula lang kayo, parang magdodraw kayo, na kung sino yung unang bumunot, panalo. Diba? So, hindi maganda yon. Kinakailangan ilagay sa tamang usapan, mag-usap ng maayos, and then magkatinginan. At pagka nagkatinginan, minsan makikita mo, pagka medyo pinungay-pungayan mo ng mata at sanabayan mo ng ngiti, ay tapos ang lahat, mga kapatid. Alam nyo na kung saan patutungo yan. Harvest time na. Alright. Yeah. Mas maganda siguro ko yung hallelujah. Alright. Go ahead, Rudy. Go ahead. Amen. So, kaya nga, talagang mahirap harapin ang problema kung hindi natin alam ang solusyon. Yeah. No? At alam nyo, per experience talaga, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na may salita ng Diyos. May salita ng Diyos na siyang gabay natin upang magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa ating tahanan. No? At sabi nga ng lolo ko maalala ko yung lolo ko. Sabi ng lolo ko sa akin. Sabi, Apo, ang pag-aasawa ay hindi laging yakapan. Yeah. Darating ang panahon na bagay na hindi mo magugustuhan, na kung saan
ay maging handa ka dapat. Lolo mo si Solomon? Opo, kasi Yeah, kasi si Solomon may sabi niyan eh. Opo. There's a time to embrace and a time to cease from embracing. Yeah. Yeah, di ba? Hindi lang ka pa. And a time to love and time to hate. Yep. Yeah? Ngayon ko lang nalaman na lolo mo si Solomon eh. Noel Trinidad Solomon Gumabay po. Yeah, okay. May orbe ka pa, di ba? Orbe, Torbe. Ah, So, Brother Noel, yung talagang pagpapatawad ay napakahalaga sa ganitong sitwasyon. men. Dito nga, sabi nga, dito na masusubukan kung talagang gaano na kalalim ang iyong Pananampalataya. pananampalataya at yung pagmamahal mo talaga doon sa tao na kinasama mo. Yun. Halimbawa, doon sa asawa mo, kung talagang mahal mo yung asawa mo, hahanapin mo pa rin na mapabuti siya. Totoo yan. That's right. Hahanapin mo pa rin yung paano siya mapapabuti. Una, mapapabuti yan kung patatawarin mo. Yun. At kung hindi mo pasisisihin. Yeah. Sabi ko nga, hindi mo kailangan siraan yan dahil ina yan ng magulang mo. Mm. Dahil the moment na hindi mo siya pinatawad, salita ka ng salita ng mga pangit, mga negatibo. Mabubote ka. Ang pinakamalungkot nito, hindi mo alam na apektuhan ang iyong mga anak at hindi lang ang Tama iyong yun. kasawa ang nasisira, maging ang buong reputasyon na kasama ang iyong mga anak. Kaya nga minsan, Brad, yung mga hindi nagpapatawad at hindi tumitingin sa yung sarili lang nila asikaso, nasaktan ako kasi ganito ang ginawa mo sa akin, makasarili yon. Yes. Makasarili. Because, wag niyong kakalimutan po ito. A person who has a broken spirit can also break another spirit. Yeah. 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 Did you get that? That's right. A person who has a broken spirit can also break another spirit. Oh. Men. A broken-hearted person can break another heart's person. Yeah. All right? Yeah. Okay. Kaya kinakailangan po na bibigyan po natin ng pansin niya. Kasi kung hindi, masyado naman ho tayo makasarili. Yeah. No, hindi natin iniisip lamang na yung atin pong anak maapektuhan. Alam ng natin, I'm broken-hearted, pero hindi natin alam, yung ating anak pwede rin maging broken-hearted yon because Yeah. of us. Yeah. Totoo Okay? yan. All right. Sige, keep going. Ito pa masaklap na hindi naiisip ng taong, sabi nga ni Pastor, broken-hearted. Mhm. Minsan yung kinikwentuhan mo, sa totoo lang, pag nakahanap ka ng kinikwentuhan na... Simpatsya. Yung simpatya nga. Lalo na, kasi gusto mo magsimpatya sa'yo para lumabas na ikaw ang tama at mali yung Yun. partner. Yeah. Yeah. Ngayon, Always the case. pag naipasa yan sa iba na kwento niyan eh. Yeah. Tama. Mas malala pa eh. Tama Yeah, yan. yeah. Mas malala pa. May dagdag sa script. Oh, totoo yan. May At adlib. kaya nga ang hindi... Kaya sabi- dapat, Brother Rudy, maging maiingat din tayo Totoo. sa kung sino yung ating dapat lapitan Yo. kapag mayroong tayong kinahaharap na problema. Yo. Mabuti ka mo Lalo kung na sa yung... pamilya. Oo, Opo. mabuti kung yung nalapitan mo, ipapanalangin ka Yun. para maging maayos. Yun. Tutulungan ka sa panalangin Yun. na maibsan man lang yung damdamin. bitterness, yung damdamin Bigat. mo. Masaklap kung ang... Gagatong. Ayun. Ayun ang masaklap. Yung gumagatong ang... Yun ang nga ang problema dun eh. Kasi pagka broken-hearted ka, magkukwento ka eh. Yeah. At pag nagkwento ka, hindi mo alam, it also breaks the hearts of others. Yeah. You see? Opo. Kaya, ang isang broken-hearted mga kapatid, hindi maganda ang kwento niyan. Yeah. Ganun That's po right. lagi yan. Kaya maalala ko nga si Rudy, doon sa last time na sinabi ni Pastor na isa sa mga pag-uusapan natin ngayon, yung binanggit niya last Friday, sabi niya, paano pagka nandun ka na sa sitwasyon na nasira na? Oo. Broken eh. Oo. At ano na ngayon ang dapat mong gawin? You see? So maganda yung maganda yung sinasabi niyo na yan, sir, because yan yung nakasulat sa Biblia, sa Romans chapter 12, verse number, kung babasahin po natin yung verse number 21. Be not overcome evil
be not overcome of evil, but overcome evil with good. Yeah. So, dumating man doon sa situation, na sabihin na natin na broken na. Like for example, just for the sake of illustration, kanina pinag-uusapan niya namin to. Alam ko, narinig to ni Pastor Hill last time. Meron kami nakakausap ngayon na hindi na natin kailangan malaman kung sino. But again, there's a couple na, ito, nagsiservisyo pa. Di ba? Police pa to. Kakagraduate lang. O, di ba? Kapapagbigyan. Hindi naman siya official. But again, the point is, eto na, may kinakasama na siyang babae, may anak sila. O ngayon, bago maayos lahat, bago mag-pandemic, ayun ang ganang problema ngayon. Ang nangyayari ngayon, eto si pulis na destino sa lugar na kung saan, nakahanap ng medyo nag-aalaga siguro during pandemya. O yun, mas bata-bata. Ang problema, may sabit din. Nako. Pero hindi sa kanya. Oo. Oh. See? So, ang gulo na eh. Paano pag nandun na sitwasyon, ano nang kailangan mong gawin? Yun. Yan ang sinasabi ni Pastor. Kaya nga, ang na-share nga lang namin sa kanya is that, yung sinasabi ng Biblia, overcome evil with good. Evil na yung situation, magulo na eh. Yeah. That's an evil situation na eh. Magulo na, masama na yung sitwasyon. So, ano kayong kailangan gawin? You have to find ways to overcome it with good. Yeah. You see? Kaya nga yung sinasabi ni Pastor kanina, napag-uusapan po natin kanina, pag emotional ka, broken-hearted ka, gahanap ka ng kakwentuhan mo, sabi nga ni Pastor, dahil sa emotional ka, hindi maganda ang kwento mo. Right. Because lahat naman ng emotional status natin bilang isang tao, lalo bilang isang Kristiyano, pag emotional status, nasa emotional status tayo, ang outcome lagi niyan, hindi intellectual. Totoo. That's Kaya right. nga lahat ng actions na ginagawa natin, puro salungat na sa sinasabi ng Biblia. Kasi hindi na intellectual, emotional na. Outburst ng Yeah. emotion. Outburst of emotion na siya eh. Hindi na, wala, hindi na biblical, hindi na hindi na napag-iisipan. Yun. You see, kaya ang biyaya ng Panginoon na nasumpungan natin yung ganong kalagayan and then pinagpipray. Lately nga, alam ko narinig ni Pastor Hill yun. Lately, yung lalaki ngayon ay nagsabi doon sa babae na tulungan siyang kalimutan yung naging kabit. Yun. You see, yun yung sinasabi natin na realization, tanggapin yung sitwasyon niya. You see, and then from there, doon mag-grow. Yeah. You see? Kaya, paano ginawa ng babae? Hindi siya naghanap ng sympathizers. Hindi siya naghiganti. Hindi. Nanalangin siya. Hindi rin siya naghanap ng mga... Hindi. Nanalangin siya. Nanalangin siya. Nakakatuwa nito kasi up until this time, ay prayerfully, magtuloy-tuloy yung process nung pag-fix ng relationship. Yeah. Nagpi-pray, then yun nga, hanggang sa nung pinagpi-pray, simulan sa pag-prayer na ngayon, ganun yung isa sa magandang result eh. Nag-feedback yung babae, natulungan. Akalain mo yung lalaki, sabihin niya doon sa babae na, tulungan mo ako na makalimutan itong ganito. Yun. You see, para for restoration, siyempre. Restoration, oh. You see, kaya yun yung sinasabi natin, sa mga lalaki, napaka-importante na yung unang pinag-usapan natin, tanggapin muna natin kung anong kahinaan mo. Then, pag natanggap mo yung kahinaan mo, you have to fix it. Yeah. You see, but you have to overcome that evil situation with good. You see, kaya nga pag ano maging sitwasyon, sabihin na natin nandun tayo sa part na kung saan nasa broken na eh. You see, anong kailangan solusyon ang gamitin natin? Yung pa rin tamang solusyon. Yeah. Nasa Biblia pa rin tayo. You see? Kaya nga dito papasok sir yung pinag-usapan. Makikita rin natin yan sa Book of Galatians. If you're going to restore it, sa Galatians chapter 6, pinag-usapan natin kanina Sir Rudy. Sabi niyan, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, That's restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So, ang gusto ko lang ma-highlight sa talata na ito, dito kailangan natin pagtuunan ng pansin, lalo na sa ating mga lalaki, because we are the leaders of the home, yung spirituality natin. Yun. Alam niyo po, minsan, prayerfully, sa nakikita ko lang, as I've grown up dito sa church, nakikita ko, even sa other churches naman, talagang even kayo rin po makakapagkwento eh. Ang talagang parang napakababa ng tingin ng maraming kalalakihan pagdating sa kabanalan. Yun. Yeah. Parang napapanlalambot ng pagkalalaki para sa isang tatay na maging spiritual ka. Totoo yan. You see, kaya most of the time, napapansin nyo, mostly mothers ang active. Yeah. We have to accept the fact, ganyan na Totoo. nagiging sitwasyon. Kaya dapat magising tayong mga asawang lalaki na tayo dapat naunguna dito. Because dumating man tayo dun sa relationship, magka-problema yung relationship,
hindi natin pwedeng iaasa sa asawa nating babae yung pag-fix ng solusyon. Yun. At Dapat hindi nasa rin atin natin pa rin. pwedeng ilagay yung sisi doon sa asawa Yun yung natin. sinasabi nga akin, sir. Hindi talaga, kumbaga sa ano, kung hindi naman sa ano, this is just for the ano lang, no? Tatawanan tayo ng Diyos, pambira, kalalaki mong tao, Kung ano-ano pinapatunayan mo sa mundo, hindi mo mapatunayan sa relasyon ninyo. Alisin mo ako sa equation, ako naglagay sa iyo sa sitwasyon na yan. Yun. Yes, yun yung sinasabi ko. Kaya, napaka-importante talaga na sa ating mga asawang lalaki, magising tayo doon sa katotohanan na dapat pangunahan natin yung pamilya natin sa ka-espiritualan. Yun. Again, hindi naman po kasi, hindi naman kasi, sir, nandiyan si Pastor Hill, hindi naman natin sinabing ka-espiritualan, hindi ka na pwede yung mga sinasabi, pinag-usapan natin kagabi sa labas ng sakyan ni Pastor Hill, kasi pinag-usapan natin, hindi pwede pag sinabi spiritual, hindi ka na pwede magbiro. Kaya minsan, ganun ang konsepto Parang, yun na nga parang, Kaya hindi ka nga, na tingin pwede nila sa akin, hindi ako spiritual parang hindi. Kasi biro ka ng biro. Kasi biro ako ng biro The point, yan sir, yan yung sinasabi ko. Kasi hindi nga naiintindihan. Kaya lalo sa ating mga lalaki, we really need to, hindi natin sinasabi na, again, lagi naman nila naririnig po ito sa atin, nandiyan yung ating mahal na pastor, hindi natin sinasabi na tayo, porke tayo nandito, hindi na tayo nagkakasala. No, lahat tayo nasa process of maturing regardless of age. Yeah. The point here is, pag pinag-usapan natin kasi, ako kasi isa sa paniwala ko, sir, ayon sa tinuturang Biblia, if you will look at yourself as kung i-check mo yung spirituality mo, kumbaga, para ma-check mo yung spirituality mo, tingnan mo kung paano ka humahakbang at sumusunod sa prinsipyo at itinuturo ng salita ng Diyos. Yun. You see? Kasi mahirap kasi kaya nga hindi naman natin yan, we do not brag, spiritual ako, ganun. Hindi yun inuutos ng Diyos na gawin mo. Yeah. Diyos ang nakakalam nun. At ikaw mismo, alam mo yun, kung paano ka sumusunod sa salita ng Diyos. Kasi, yun yung point, sir, di ba? Broken Madaling relationship. patunayan. Madaling Yeah, patunayan na spiritual ka because the Bible says there, sa verse na binasa nyo, ulitin mo basahin. If a man be overtaken in a fault, All right. Merong isa. That's the first. Man overtaken in a fault. Then, ye which are spiritual, all right. There is another person. Who is he? the spiritual. Spiritual. One is taken in a fault and one is spiritual. Now, how will you prove that you're the spiritual? Go ahead. Restore such That's an it. one in That's the verse- spirit of meekness. That's very simple, di ba? Paano mo patunayan na spiritual ka? You are now the restorer. You will become the restorer. Okay? So if you're spiritual, you cannot prove it by being intellectually higher or nakakalamang ka intellectually. No. You must have it's not about the education of this world. No, hindi po 'yan. Hindi That's pagiging right. intellectual, pagiging sabihin na matalino ako, maganyan. Kung matalino ka, bakit hindi mo ma-solve yung problema ng asawa mo? Di ba? right. Ganun minsan That's right. Kung sino pa yung nagsasabing matalino, siya pa yung magaling mambuli ng asawa, Yeah. magaling mang-api ng asawa, Yeah. magaling manakit ng asawa, magaling magkaroon ng maraming asawa, Ay. and matalino daw But listen, hindi po ganun Ang pagiging spiritual ay nakukuha ho sa pagiging, ang sabi dyan, Meekness. Di ba? Meek. Ang isang spiritual is a meek person, and a meek person, could you imagine that? Only a meek person can restore a broken-hearted person. Yeah. Yes. Amen. You get that? Yes, sir. That's the passage right there. Napakasimple, mga kapatid. Kaya, hindi ito pagalingan, mga kapatid, sa kaalaman sa Biblia. Ito'y submission sa Yeah. kaalaman sa Biblia. Yun. You Amen. see? Amen. Ang dami mo nang alam, pero hindi ka man nagsasubmit. Yun. Saan pupunta yan? Amen. You know what makes you meek? It is when you submit yourself to the Word of God. That's right. But unless na mag-submit ka sa Word of God, hindi ka kailanman magiging meek. Yeah. Right. Alright? Very At clear. maganda, akala mo kung sino, kapatid, hindi mo kinakailan maging patunayan sa mismo na lalaki ka, malaking braso mo, at Yep. malakas ang boses mo, Yep. at malaki ang sweldo mo, at mataas ang pinag-aralan mo. No. Yep. Hindi yun ang nakakapag-restore ng broken relationship. That's right. Ang nakakapag-restore ng broken relationship ay meek Meek spirit. spirit. Amen. That was legitness. Yeah, thank you. Go ahead.
Yeah, and like I said, yun nga po yun eh. Kasi, halimbawa nandun na tayo sa sitwasyon na yun eh. Yun yung sabi ni Pastor last time eh. Sabi niya, anong gagawin mo ngayon? Pagka nandun ka na sa sitwasyon na yun eh. Halimbawa, nasira na yung relationship. Ano ngayon ang gagawin mo? O yun, no, sorry, mali yung term. Ang banggit ni Pastor eh, paano pag hindi na maayos? Yun. Yun yung sinabi ni Pastor last week. Kung babalikan niyo po sa YouTube at makikita yung pinag-usapan. Paano ngayon? Kung hindi na maayos, ano ngayon ang gagawin mo? You see? Kaya ako po naniniwala na wala, hindi yung kanina. Kaya ako binasa pa rin yung kanina talata. Kasi katulad ng binabanggit mo rin kanina sa Rudy, lahat talaga, you will have to overcome that evil situation with good. Yeah. And the good thing is babalik ka pa rin sa Diyos. Babalik ka pa rin. Kaya nga, lalo-lalo na sa ating mga lalaki, napaka-importante talaga yan na pagtuunan natin ng pansin. Again, yan lang naman ang pinaka nakikita ko na madaling pakinggan, madaling sabihin, pero mahirap panindigan. Mahirap i-apply. Yeah. Yeah. Yun yung sinasabi ni Pastor. Yan, nandiyan lalaki tayo, we can do manly things. Pero yung panindigan natin, yung mga spiritual na bagay, maraming lalaki hindi makatayo dyan. Totoo yan. Honestly speaking, we have to accept, marami man sa inyo magalit sa inyo, sabihin niyo po bata. Again, sabi ko nga po sa inyo, regardless of age ito, para sa mga sawang lalaki. Regardless of age, hindi natin, of course, I respect yung mga ako, sabi ko nga sa inyo, and witness kayo, Sir Noel, hanggang ngayon, hanggang dito, sa mga naririnig ko sa inyo, may mga sinishare kayo na hindi ko pa na-experience eh. You see? May experience ko man yun, hindi. Importante, may napakinggan ako. At kung dumating man sa iyo yung bagay May alam na yun, ko yung gagawin ko. Oo, konting Dahil- repaso na yeah, lang. Yeah, tama, Pwede tama. mong i-improve eh. Tama, sir. Yung karanasan ng iba, Yun. ay pwede mo siyang kunin at i-improve mo pa just in case na dumating sa iyo yung pagkakataon. Yeah, na yun. kaya nga yun yung pinupunto ko, sir. Eh. Hindi, regardless of your age, regardless of anong meron tayo sa kalagayan natin, the point is, kailangang matutunan natin mga lalaki ng panindigan yung spirituality sa tahanan. Yun. Kasi wala pong wala talagang, tayo na eh. Sabi ko nga, blessing nga po ito eh. Di ba, sir? Yeah. Blessing ito na inilagay tayo ng Diyos sa isang, lagi ko sinasabi, nandiyan sila Sir Ronald, sila Sir Arnold, naririnig nila yan sa aming Fathers Program. Sinasabi ko po yan, paulit-ulit kong sinasabi yan, ang pinakamagandang posisyon na ipinagkaloob sa ating mga tatay, sa ating mga asawang lalaki ng Diyos, hindi yung posisyon ninyo sa trabaho. Right. Yung posisyon nyo bilang asawang lalaki Yun, maganda at yung yun. posisyon mo Magandang- bilang isang tatay. Magandang issue yan. Yeah. At yung posisyon mo bilang leader ng tahanan. Yun. Wala nang gaganda dyan. Yeah. Kasi Diyos ang naglagay sa'yo dyan. Totoo yan. That's right. Yung sa trabaho, tao lang Oo. naglagay sa'yo dun eh. Anong sabi ng prinsipyo ni Pastor doon? Ang alam lang ng tao is demotion. Ang promotion nasa Diyos. Yeah, Di ba? totoo So, yan. ibig sabihin, yung paglalagay sa atin sa position na ito, kahit pa sabihin mo pang presidente pang itapat, maraming presidente na we all know the fact na maraming presidente may problema sa pamilya, tinatakpan lang Totoo nila for yan. political Totoo reasons. yan. You see? But, yun yan po sinasabi ko, despite anumang sitwasyon na dapat pasalamatan natin sa Diyos kung ano yung posisyon natin ngayon. Yeah. And yun yung sabi ni Pastor, naalala ko isa sa mga prinsipyo ni Pastor, na tinuro niya, be an expert to where God called you. Yeah. Tinawag tayo sa posisyon na ito bilang asawang lalaki, bilang tatay ng ating mga anak, bilang leader ng tahanan. Let's be an expert to that. Paano naman tayo magiging expert? Punta tayo doon sa manual, salita ng Diyos. Yeah. Yeah, alam mo problema ng tao, nagpapaka-expert sila kasi sa hanap buhay, hindi sa pamilya. Yeah, alam niyo ba minsan, mga kapatid, ito isipin niyo po, bakit kayo naghahanap buhay? Para sa hanap buhay? Or just for the sake of hanap buhay? No, kaya tayo naghahanap buhay para mabuhay ang ating pamilya. Yes. Di ba? Now, bakit nagpapakagaling tayo sa hanap buhay pero ayaw nating maging magaling sa ating pamilya? Yeah. You see? That's right. So magaling ka sa hanap buhay, magaling ka sa opisina, magaling ka magdala ng iyong mga tao, pero hindi mo kayang dalhin yung tao mo sa loob ng bahay, kapiraso lang yun. That's right. Ilan lamang yun. So, Amen. napaganda mo ang iyong opisina, pero yung bahay mo hindi mo napaganda. That's Pag right. uwi mo galing sa opisina, sira na naman ang mode mo. Yeah. Yeah. That's Yeah? right. So yan ang problema. So be an expert as a father or as a husband Yeah. in the family. Whoever you are, maging sa nanay, ganun din po. It applies kahit na sa mga nanay. Kasi
kung magaling lamang po tayo sa trabaho natin, at hindi tayo magaling sa pamilya natin, pag uwi natin, sira din ang trabaho natin. Amen. Nakuha nyo ba yan? Amen. Pag uwi mo, sira, walang nangyari sa hanap buhay mo. Walang nangyari, walang napuntahan. Alright, for example, eto ngayon, kumita ka ng malaki sa trabaho mo. Alright, yung hindi mo naman naayos yung anak mo, sinong gagastos ngayon? Wawaldas ng kinita mo. Yun. Di ba? Di anak mo rin na waldas. Bakit? Yep. Paano naging waldas yun? Ay, hindi mo naayos eh. See? Hindi mo naayos. Ang galing, napaganda mo napaganda yung trabaho mo, tumaas ng tumaas ang sweldo mo, pero tumaas naman ang pagwawaldas ng anak mo. Yes. Yeah? So nakita mo yan kung gaano sirain ng pamilya mo ang hindi mo inayos. Yeah. Kung inayos mo yung pamilya mo, walang sisira sa maayos mong trabaho. Yeah. That's right. That's it. Di ba? That's it. So, maging expert po tayo. Yan po ang pangunahin, mga kapatid. Everything will boil down to the family. Pupunta po yan. Patungo lagi yan sa ating pamilya, mga kapatid. Kaya, bigyan po natin ng halaga yung ating pamilya. Yep. Minsan, gusto lamang po natin ng mga pabor, gusto natin ng mga award sa ating trabaho. Pero sa bahay natin, dapat mag-desire tayo ng the best award, mga kapatid. Yeah. You know, Totoo yan. let me ask you a question. Sa ating mga natagapinig po ngayon, who is the best awardee in the home? You? Amen. Will it be you? Sino kaya? Kung magkakaroon ng awarding ceremony sa inyong tahanan. You see? And what do you think kung ang Diyos ay mag-a-award ng tao? Saan magsisimula kaya yan, mga kapatid? Kasi, hindi ba sa mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? At sabi nga kanina sa narinig po natin kay Janil, pinagkatiwala sa atin ng Diyos ang ating pamilya. Di ba? Yes. So, dyan tayo, inassign tayo ng Diyos sa ating pamilya. So, maging magandang katiwala tayo. Yun ang sikapin natin. Pinagkatiwala sa akin ng Panginoon to, then magiging awardee ako dito ng Panginoon. See? Kaya, be an expert pagdating sa bagay na yan. Hanapin natin. At kaya nga po nandito kami para kami tumulong sa bawat isa sa atin. Amen, amen. Para tumulong. Alam nyo, konti na lamang ang oras. Meron tayong mga narinig. Pero gusto ko pong idilan ng konting panahon. Ito pong atin pong tinatalakay dito na kung paano natin masusolusyonan or magdidil po tayo dito sa damdamin ng isang broken-hearted, mga kapatid. Now, dito po sa talata, kung meron po kayong mga Biblia or nagsusulat kayo, sa Psalm 34 in verse number 17, beginning from verse number 17, ito ang sabi ng Panginoon. Sabi ni David, sabi ng Panginoon, this is approved by God. No? This is written here in the Bible. Okay? Now, alam nyo, pag pinag-usapan ng broken-hearted, mga kapatid, ay si David po, bidang-bida dyan. Kasi sa dalawang anggulo, mga kapatid, broken-hearted siya. Broken-hearted, siya po'y self-inflicted. No? Siya ang may kagagawan. Pangalawa, gagagawan din po ng ibang tao sa kanya. So, naranasan po yan lahat ni David. Ngayon, ito ang sabi niya po, the righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them, in verse number 17, chapter 34 of the book of Psalm, and delivereth them out of all their troubles. Okay? The Lord is nigh unto them that are of a broken heart. Nakita niyo po? And saveth such as be of a contrite spirit. Okay? Now, ito pong talata ay napakaganda. Sabi niya sa verse number 18, sa verse number 17, the righteous cry and the Lord heareth. Now, ang unang katanungan po natin dito, unawain natin na kapag ka ikaw ay may broken spirit, tandaan mo to. Imagine niyo mga puted ang broken. Ano ang ibig sabihin ng broken? Hindi buo. Okay? Yes. Now, it's broken into pieces. All right? So hindi buo, not a whole thing, not the whole thing. It's no longer the whole thing. Okay? Now, para makita nyo lamang po ang negative side nito, pakinggan nyo yung tanong ko sa inyo. Anong kalakasan meron ang isang broken?
See? Anong kalakasan? Can a person who has a broken spirit make something from a broken spirit? No. Wala kang magagawa. So broken. So, makikita niyo po diyan maputi na isang broken. Pag broken niya may piece diyan na maliit, may piece na medyo malaki-laki. But the point is, talagang broken ho. Hiwa-hiwalay. So, unlike kapag kabuo ka, meron kang buong kalakasan. Amen. You see? Pero pagka broken ka, less ang iyong kalakasan. Right. Kaya ang tanong ko, ano ang magagawa ng isang broken na mga bagay o broken na puso? Wala. Yes. Here's what you can see. You cannot see progress in your life above the level of your brokenness. Ulitin ko po. You cannot see progress in your life above the level of your brokenness. Amen. Okay? Wala ka. Hindi magpa-progress. Wala kang makikitang progress sa isang broken na buhay, mga kapatid. Tandaan niyo po yan. Kasi you're broken into pieces, wala kang lakas. You know, sabi ko nga kanina, ang nakakalungkot dito, a broken heart can also stir up or can also break another heart. Okay? So, yan ang nakakalungkot dyan. Makakapag-produce ka pa ng isa pang broken, you know? So, kasi mula sa isang broken heart ay magsasalita ka ng hindi maganda. So, broken-hearted. Kaya pag-aralan niyo pong mabuti kapag ka isang tao ay broken-hearted. Okay? Kaya pag nanatili ka dyan sa brokenness na yan, wala kang magagawa. Hindi aasenso ang buhay mo. Hindi mo madadala ang sarili mo sa next level. At kung hindi mo kayang dalhin, buhatin ang sarili mo, paano mo pa mabuhat yung iba? So therefore, you need to get out from it. Hindi ka dapat manatili sa brokenness. Kahit nasabihin mo ay kasi hindi ko makakalimutan, you know. Yan ang pag-uusapan natin. Paano natin gagamutin yan? You see? Now, listen now. Ito sabi ng Biblia, maliwanag ho eh. The righteous cry, and the Lord heareth. Okay? Listen now. Ito ang pinakamaganda. Pansinin niyo mabuti itong sasabihin ko. The righteous cry, the Lord heareth. Okay? The righteous, ang isang righteous mga kapatid, ay ginagawa niya ang right way. The righteous cry in a right way to the right person. Alright? Nakuha niyo? Amen. You know, everybody, anyone can have a broken spirit or can be a broken-hearted. Bawat isa sa atin. Ako, naranasan ko yan. Many years ago. Yung iba sa inyo, naranasan nyo, at yung iba sa inyo, nandiyan kayo sa kalagayan na yan. Okay? Pero isipin nyo mga kapatid, hindi kayo dapat manatili dyan sapagkat hindi kayo makakakita ng progress sa buhay ninyo. Not until naiwanan nyo ang inyong brokenness. Alright? Now listen, paano iwanan? Remember that there is a person, a righteous person, that will hear your cry. Amen. Okay? Tandaan nyo yan. Amen. That's why, if you are a righteous person, you might be a broken-hearted person, but don't forget that you can be a righteous person. Okay? A righteous person can be a broken-hearted person. Tandaan niyo yan. Alright? I hope nakukuha niyo yung chemistry rito, nakukuha niyo yung equation natin, mga kapatid. Alright? A righteous person can be a broken-hearted person. But a righteous person can cry. Yeah. He can cry in a right way. He can cry to a right person. Okay? Pero pagka ikaw emotional person, gagawin mo ang emotional na pamamaraan
at maghahanap ka ng emotional na solusyon sa emotional na person. Yeah. That was legitness. Yan ho ang malaking disgrasya. Pagka ikaw ay naging emotional, sosolusyonan mo ng emotional, dadalhin mo ang problema sa emotional. Yes. Yun ang problema. Yes. But don't you forget this. Okay? If God allows it, God will use it. That was legitness. Yeah. All right. Amen. Sundan nyo, ha? Yeah. Gusto kong gamutin yung inyong mga matagal nang tinatago nyo na sama ng loob dyan eh. Alam nyo, hindi ka makakausad. Ang lagi nating sinasabi, hindi talaga ako makamove on. Move on ka pa dyan. Yeah. Eto na nga. Tandaan nyo ito. Wala ka talagang makikitang progreso sa buhay mo hanggat hindi ka umaalis sa brokenness na yan. Now, if you are broken into pieces, dapat mabalik yung mga pera-piraso na yan at mabuo uli at Right. isang muling buong lalaki o buong babae. You see? At ang buong lalaki at buong babae ay makakabuo ng isang buong pamilya. Yeah! Kaya kinakailangan kalimutan natin ang emotional solution Yeah. using emotional person Yeah. in an emotional way. Yep. Yep. No, I don't like emotional solution. Yep. Gusto ko po yung biblical solution. Alright? Ano po yun? There is a God in heaven who created the heaven and the earth that hear your cry. Yeah. Alright? Tandaan niyo yan. If God allows it, God can use it and will use it. You understand what He's going to do? He will bring good out of your broken-hearted. That's right. Amen. That was He legitness. will bring. No, He's going to bring good out of it. No? And He's going to build your life out of it. Huwag niyong kakalimutan yan. At kapag kayaan ay akala mo wala ka ng pag-asa, but if you will just allow God to move in, a person who stays in the brokenness or in brokenness, ang tao na yan nag-i-stay sa brokenness, it means you're not allowing God to get in. Amen. Ayaw mong makialam ang Diyos. Kapatid, hanggat hindi nakikialam ang Diyos diyan, kahit na sino pang imbitahin mo, hindi mabubuo yan. Yeah. You see, hindi yung pastor, kahit na ako, sabihin ko man sa inyo salita ng Diyos. Siyempre, lalapit ako sa inyo, sasabihin ko ang salita ng Diyos. Alam mo, sabi noon, naalala ko yung pinayuhan ko. Alam mo, sabi ko sa kanya, kapatid, anuman ang mangyari, huwag kang magkakamaling gumawa ng hindi tama. Yeah. Gawin mo lagi ang tama. Amen. Pastor, masakit, hindi ko na kaya. Gawin mo ang tama. Yeah. Sapagkat kapag ka gumawa ka ng hindi tama at hindi mo na kaya at gagawa ka pa ng hindi tama, lalong magiging hindi tama ang lahat. You see, pag hindi na ho tama ang lahat, wala nang mabubuo. At pag wala nang mabuo, wala na ring solusyon. Yep. At kung wala nang solusyon, saan ka pupunta? Amen. See that? So makikita niyo mga kapatid dito, eto, meron kang Diyos na makikinig sa iyong hinaing. Yeah. And that's something, Amen. hindi ka nag-iisa. Now, listen to me now. Gusto ko lang ipaalala po sa inyo, mga kapatid. Who is Jesus? Uh-huh. Come on. The Son of God who was broken for your sin. Amen. Yeah. Did you get that? And He's there. Tingnan mo mabuti. He is there for you. Anong klaseng brokenness ang kinikwento mo? Right. Anong klaseng brokenness ang pinagsasabi mo ngayon na parang wala ng pag-asa? Nandiyan na nga ang Panginoong Jesucristo na naging broken na ang lahat sa buhay niya nung nandito siya sa lupa, maging katawan niya, kapatid. Alang-alang sa iyo. Diba? So ngayon, ang sabi ng Biblia, He is there, God is there to hear you. Amen. That is something. Look at this. In verse number 18. The Lord
is nigh unto them that are of a broken heart. Do you understand kung bakit ka nagkaroon ng broken heart? Kasi lumayo siya eh. Yeah? Hindi niya na ako pinapansin eh. Yeah, that's right. Dati-rati nagmi-message siya umaga't hapon eh. Bago kami matulog, kinakausap niya ako. Oh, can I hear your voice? Yeah. Lagi niyan sinasabi sa akin, bago kayo matulog, pag sinabi ko sa kanya, can I hear your voice? Tapos mamaya tatawag siya. At bago man lang pumikit ang aking mata, lagi kong naririnig sa kanya ang katagang, I love you. I always miss you. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang siyang nawala sa aking panahon. Kaya po ngayon, malungkot ang kasaysayan. Ba't na-shutdown? You see, ganyan po lagi mga kapatid ang ating nararanasan. Pag napalayo, you see that? But do you understand na pagka napalayo man ang sino mang sinasabi mo na naging dahilan ng pagiging broken-hearted mo, merong persona na nagsasabing malapit sa iyo. Na tatanungin kita, sino ang gusto mo mapalayo? Si Pedro o si Kristo? Yun lang. Di ba? Si Kristituto? O si Cristito. Si Cristito, yeah, si Cristito. Dito po. Yeah, nandito, nakikinig sa atin ngayon si Cristito. Sino ang gusto mo mapalayo? Kopya na naman. O sino mo ang gusto? Kopya na Dalawa naman. lang ito, mga kapatid. Sino ang gusto mo mapalayo? Si Cristito o si Kristo? Sino ang gusto mo mapalapit sa iyo? Si Cristito o si Kristo? Yun. Di ba? Minsan mga kapatid, iniisip lang natin na palayo siya. At pagka napalayo na siya, talagang para tayong binagsakan ng mundo. Wow. Hindi na natin mahanap ang ating sarili. Yan mga katagang ganun eh. Yeah. Hindi ko na mahanap ang aking sarili. Nawala sa Pilipinas, hahanapin sa Hong Kong. Hoy, Wow. Pwede pala yun? oh yeah, hahanap. Nawala sa city, hahanapin sa kabundukan. Uy. Ano ka, si Cheetah? Hinahanap mo si Tarzan? Bakit ganon? You see? Hindi ho. Ang pinamagandang punto rito, mga kapatid, nandito sinasabi ng Biblia, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart. Man. You see? Tanging Diyos. Wala na ho. Wala na. Wala na tayong ibang lalapitan. Kaya nga, mga kapatid, yan ang pinakamaganda. May pag-asang maayos ang sinumang merong broken heart. Kapatid, ang Diyos ang nag-fix ng ating puso. Naalala niyo si David? Nung si David, mga kapatid, ay nagkaroon ng problema, anong sabi niya ngayon? My heart is fixed. My heart is fixed. Saan naka-fix, kapatid? Yan ang magandang issue, kapatid. Kasi most of the time, if in-fix natin ang puso natin sa hindi tamang persona. Kaya nga po, ang unang-unang dapat malaman natin or i-fix natin ang ating puso sa tamang persona. Yeah. You see? Kasi pag na-fix mo yan sa isang persona na pabago-bago, diyan nagkakaroon ng frustration, and frustrations is causing your broken heart. Yeah. You see? Kaya, mga kapatid, pinakamaganda nito, whatever your situation right now, God is the answer. Jesus is always the answer. You come to Jesus. Alam niyo pinakamaganda, bibigyan lamang kita ng isang magandang solusyon muna ngayon. Ipagpapatuloy po natin ito sa susunod. Okay? Tama yung sinasabi kanina ni Brother Rudy, alamin mo na ikaw, kung ikaw may problema, tanggapin mo na ikaw may problema. Alright? But listen, hindi ako mananatili sa problema. Yun. Yeah. Amen. Aalis ako sa problemang ito. Okay? Yeah. Hindi Diyos ang nag-cause ng problemang ito. Ako Yeah. ang dahilan ng problemang ito. Yep. Yeah. Sabihin na natin, nagkamali ako. Nagkamali ako sa minahal ko. Uy. Wala ba tayong background dyan? Background natin. Bigyan ng buhay. Bigyan ng... Ayun! Nasaktan man ako.
Dahilan sa pagpili ko sa Kanya. Yun. Kung ang pagmamahal sa Kanya ay isang kasalanan, aaminin kong ako'y nagkasala. Oh. Pero hindi ako mananatili sa kasalanang ito. Babangon ako. Uy. Pambira. Wait, sino? Nakasama ko ang Panginoon. Yeah. Kung paanong ang Diyos ay binuhay mula sa mga patay, Yun. ang aking matagal ng patay na damdaming ito ay muling mabubuhay. Puga. Sapagkat ang Panginoon ang aking kaligtasan. Pugay sa mga. Bira, mga background na. Yan mga makalupit. Pamakalangit na makalangit. ko eh. Parang, Kaya mga kapatid, yan ang pinakamaganda. Huwag niyong kakalimutan. Yan. Nandiyan ang Panginoon. Sabi ng Biblia, maliwanag ko, He heareth the cry of the righteous. Amen. That was legitness. All right? Now, if there is a God that is willing to hear your cry, then what will you do now? Will you stay in your brokenness? Or will you bring to God your case? What will you do? Stay in the brokenness or bring your case to Jesus? Ha? Kaya kapatid, huwag niyong kakalimutan, God allows it because God will use it to build your life. Alright? God is going to bring out the best from it. Amen. Right? Kaya, kita niyo mga kapatid, lahat ng mga nakaranas sa Biblia ng brokenness, nakikita niyo ang kanyang buhay maayos. And somebody can testify this morning or this afternoon, sa tanghaling ito, na kung hindi ako umalis, kung hindi ko naranasan ang bagay na ito, wala sana ako sa kalagayan kong ito. You see? Makikita mo lamang ang isang bagay sa buhay mo na hindi mo nakikita hanggat hindi ibinibigay na, hanggat hindi ginagamit ng Diyos ang brokenness sa buhay mo. But God uses brokenness para makita mo yung isang bagay sa buhay mo na hindi mo nakikita. Minsan gusto natin maging maayos, pero merong nakakasira sa ating buhay. It might be your pride. Then God will use brokenness para tanggalin niya yung pride at makikita nyo, kita mo, wala ka naman magagawa. Yun. Ako pa rin ang lalapitan mo. Yun. See? Kaya tatanggalin ng Diyos ang pride, gagamitin niya ang brokenness at patutunayan niya na you are nothing without God. Yun. Amen. Right? That's right. Okay. Tutuloy natin yan mga kapatid. Usapin Pines at darating pa na Friday sapagkat tayo inabot na naman po ng ating oras. Mga kapatid, basta't huwag niyo kakalimutan, meron tayong Diyos. Meron tayong Diyos. God can restore a broken relationship. Now listen, a broken relationship, ang broken relationship mga kapatid, isa lang minsan dyan. Isa lang. Hindi lahat ng partner ay broken-hearted. Yeah. Isa lang ang broken-hearted dyan can cause a broken relationship. Yeah. Okay? Kaya sino man na mayroong broken-hearted, huwag kang mag-park dyan. Huwag kang manatili dyan. Yeah. Umahon ka dyan upang ma-restore ang broken relationship ng inyong mag-asawa. Alright? At pagka kayo na-restore na, restore ang buong pamilya. That Amen. was legitness. Alright. So I hope maliwanag po ito mga kapatid at tuloy-tuloy po tayo sa mga aralin na ito sa mga susunod pa na usapin po natin sa darating pong Friday mga kapatid. Okay? Alright. So I hope nakatulong po kami sa inyo sa oras na ito at nakapagdulot po kami sa inyo ng magandang ideas kung paano po tayo makakaiwas o marirestore ang ating broken relationship, mga kapatid, no? Alam ko, merong magaganda, no? May mga maganda po tayong aralin tungkol sa bagay na yan. At marami pa po akong pwedeng i-discuss po tungkol sa bagay. Napakahaba po ito. At, yung sinasabi ko po sa inyo, i-expound ko po yan sa susunod na Friday na gustong i-restore ng Panginoon. Gustong ipakita lang sa iyo ng Panginoon kung sino ka. Kasi marami nang nagpakita sa iyo kung sino ka eh. Pero hindi ka naniniwala. Yun. Alright? Sige, sabi ng Panginoon, pakita ko nga sa iyo na wala kang magagawa para maniwala ka. Yun. Eh? Alright! Magpapaalam na po kami mga kapatid at bigyan natin ng daan ang atin pong mga kasama po rito. Brother Noel. Amen. So maraming salamat mga kapatid sa pagsubaybay ninyo sa ating programa.
At muli sa susunod na Biyernes ay magsama-sama ulit tayo upang mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Salamat po at magandang tanghali. Amen. Brother Rudy. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay dito po sa programa ng Baptist Lunch. I hope na ito po ay nakapagdulot sa inyo ng masustansyang tanghalian. Amen. Muli para sa ating pamilya. Salamat and God bless you all. Alright. John Hill. Alright, muli po maraming salamat sa mga nagsubaybay po sa atin. And salamat po at sa mga South Border family, sa mga tatay ng South Border, and even sa mga tatay ng buong simbahan mo, lahat ng tatay na nanonood. I hope ay sa ating mga asamang lalaki pinagpala tayo sa programang ito. Pastor, nabasa ko lang kanina may sinabi po si Ma'am Tang. May tanong daw po si Brother Dudong. Anong tanong daw? Nawawala daw po ba si Cristito? Dudong, kay Cesar ka lang, Nakikinig Dudong. si Dudong pala eh. Tsaka shoutout din kay Sir Alfred Lacaste Santos. Oh, Nanonood si yeah. Alfred Nanonood ba Lacaste. si brother, si Alfred? Yes sir, nanay nanonood po siya dito. Alright. Okay. Alam mo, si Alfred, talagang ano yan eh. Talagang, hindi man siya broken-hearted, pero Ay. talagang patuloy na umaasa. Alright, yun lang po. Alright. Maraming salamat po. Okay, mga kapatid. Alam nyo, ito po'y isa po ito sa mga susunod tatalakayin po sa atin pong programa sa mga kabataan sa The Preparation. Ano? Ang isang katanungan. Ito susunod. Pero mamaya, maganda eh. Maganda. At actually, mamaya tatalakayin po yung marriage life, no? Yung buhay sa pag-aasawa. Buhay, hindi yung buhay may asawa, that's married life. Pero yung buhay sa pag-aasawa, yung makita natin, yung kasaysayan, yung buhay ng isang tao na papunta pa lamang doon sa buhay ng isang may asawa, makikita na po natin to, mga kapatid. At ito po yung mga bagay na may katanungan, anong gagawin ko? Ano kayang ini-expect ko? Yun ang mga maganda doon. No? Anong aasahan ko pagka napunta na ako doon sa buhay na gano'n? Kaya habang nandoon pa ho, habang wala pa siya doon, titignan niya muna ano ang dapat kong gawin. You see? Now, kaya nga kagabi pinag-uusapan po namin, pinakamagandang issue po rito, pag hindi ka nagkaroon ng satisfaction sa iyong expectation. Amen. You see? Yan ho ang problema dyan, mga kapatid. Pag hindi ka nagkaroon ng satisfaction sa iyong expectation, yun ang matindi po doon. Kaya, ngayon, alam nyo, ang susunod po nito, tatalakayin po natin ito sa preparation, susunod pang mga issue. Maraming issue. Kasi napakarami ng mga dalaga, binata ngayon, na grabe ang pagka-broken-hearted. Okay? Alam mo ba yung iba dyan, nakapag-decide na, hindi na talaga ako mag-aasawa? Bakit? Broken-hearted siya. Hindi na siya naalis doon sa kanyang brokenness. Okay? Pwede pa ba akong makapag-asawa kaya? Kasi ang takot, yung brokenness, kapatid, can cause fear to anyone. Yeah. Kaya, yan po yung magandang talakayin po yan sa mga susunod. Okay? Alright. Nakikinig yan si Brother Tony, kaya alam na natin kung ano ang mga dapat natin gagawin. No? Kaya hindi naman ho na lahat na gumagawa ng decision na ayaw mag-asawa ay broken-hearted. No. Gusto lang po nila na maging blessed sila sa kanilang pagiging single. Alright? Alright. Okay. So sa lahat po ng mga nakapakinig ngayon, nagpapasalamat po kami sa inyong pagsubaybay. Ano ho? And I hope nakapagdulot po kami ng magandang idea po sa inyo kung paano po at ano ang dapat nating gawin pagka nandiyan na po tayo sa sitwasyon na broken-hearted tayo. No? Hindi ho dapat manatili sa ganyan. Pwede tayo maging masaya. Pwede maging masaya. Kahit na ano pa man ang nangyari at ano man sitwasyon, naroon tayo ngayon, pwede ho tayo maging masaya. Kaya huwag kakalimutan, may Diyos na willing makinig po sa atin. Amen. Alright? Okay. And don't forget, mamaya po ang the preparation mamaya. Kaya iniimbita ko lahat ng mga gusto na mag-asawa, huwag niyong imimiss itong mga programa na ito natin, mga kapatid. Mula sa mga bata hanggang sa matanda ay subaybayan po natin. Okay? Kasama ang ating pamilya.
Alright, bago po kami magpaalam, narito po ang isang awitin bilang pagbibigay pugay sa atin po mga frontliners. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and harmlessly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all. Their friends and folks forsake them. By faith they still stand strong, and one day heaven's King will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, Again, ang programa ko giving mamaya. up their And enjoy the rest lives of the day. to God bless see you all. God's And God will knows. is done. I love you. Touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes.